Magandang umaga sa inyo lahat at purihin ang Panginoon muli sa panibagong pag-aaral na gagawin natin ngayon. Bilang pagkapatuloy doon sa ating nasimulang pag-aaral sa Psalms chapter 15, kung saan pinag-aralan natin na mahalaga na tayo ay makapasok sa presensya ng Panginoon upang makapamuhay tayo ng may kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung part 2 ng ating pag-aaral last time, kung saan title natin ay How to Live a Powerful Life through the presence of God. So, sa umagang ito, titignan natin yung qualification number 1. Remember, sabi ko last time, may 3 qualification para makapasok tayo sa presensya ng Panginoon at makapamuhay tayo ng isang powerful life. Now, sa umagang ito, titignan natin yung first qualification. Ano ba yung first qualification? Sa verse 2, makikita natin na sinasabi doon, he who walked blameless, no? Siya na lumalakad ng walang kapintasan, and who does what is righteous, and he speaks the truth from his heart. No? Ito yung qualification number 1, na kung saan ay hinahanap ng ating Panginoon para makapasok tayo sa kanyang presensya. May 3 bagay tayong titignan dito. Ang una ay, he who is blameless. Siya na walang kapintasan. Now, sabi natin last time, sa Old Testament, ang ginagawa nila ay physical, at most of the people, na halos lahat ng tao, ay nag-work at nag-ooperate sa physical, hindi sa spiritual. No? Pero dito sa talatang ito, sa verse 1, nakita natin sa introduction na mahalaga din mag-operate tayo in the spiritual, sapagkat nandoon ang kapangyarihan ng Panginoon, at nandoon yung walang limitasyon, kasi kasama natin ang Panginoon, at tutulungan niya tayo sa bawat pagkakataon. So, ang unang qualification ay blameless. At ito'y ginagawa sa Old Testament sa makita ng pag-aalay na hayop. Pero ang hayop, sabi nila, sabi ng Panginoon sa kanila ay dapat blameless, walang kapintasan, walang pilay, hindi payat, hindi bulag, walang anong makikita ang kapintasan, walang sugat. No? Kaya mahalaga na ito'y blameless kasi iaalay nila ito sa ating Panginoon. So, pag-aalay nila, either hihingi sila ng tawad o kaya mag-worship sila o magpapasalamat sila. Now, kapag may kapintasan, hindi ito tatanggapin ng ating Panginoon. Kung siya humihingi ng tawad, hindi siya papatawarin ng Panginoon kasi hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yung kanyang naging alay. Remember, yung hayop na yon na iaalay niya, tupa man ito, kambing o baka, ay representative niya. So, pag nag-alay siya ng isang hayop na walang kapintasan, ito'y nagre-represent sa kanya. At ang Panginoon, papakita niya yung kanyang favor sa taong ito na nag-alay na ito at papatawarin siya sa kanyang kasalanan. So, ganoon sa Old Testament. Ngayon, sa New Testament, mahalaga na hindi hayop yung ating naalay, kundi ating sarili. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourself as a living sacrifice sa ating Panginoon. Ito'y naglalayon na iharap natin yung sarili natin sa Kanya ng walang kapintasan. Paano mangyari yun? Na iharap natin yung ating sarili sa Panginoon ng walang kapintasan. Remember, tayo ay makasalanan lahat, di ba? At sa Romans 6:23, sabi doon, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaulatian ng Panginoon. How can we present ourselves blameless sa harapan ni God since tayo ay makasalanan? Now, ito ay solusyonan o binigyan ng solusyon ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung naging ultimate sacrifice. Kung yung sacrifice noon sa Old Testament, mga hayop, ngayon, siya mismo ang sinalay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Nung sa Old Testament, temporary lang yung kapatawarang binibigay sa kanila. Pero this time, through our Lord Jesus Christ, ito'y magiging permanente. Kaya nga, kapag tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon tagapagligtas, tayo ay nagiging blameless sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Napatawad na tayo sa ating kasalanan, in principle, yung nakaraan, yung present, at saka yung future sins natin. So lahat yan ay pinatawad ng Panginoon in principle. So siya na ang siyang nakikita ng Panginoon. Si Kristo na nakikita ng Panginoon Diyos sa atin. Kung dati tayo ay makasalanan, ito nakikita ng Panginoon. Pero kung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, yung righteousness ni Christ ay nasa atin na rin. At kung titingnan tayo ng Panginoon, yung righteousness ni Christ ang siyang makikita niya sa atin. So sa harapan ni God, blameless tayo. So nagiging blameless tayo sa makita ng ating Panginoon sa Kristo.
At ito lang ang tayong paraan ng Diyos para sa gayon tayong mga tao ay makalapit sa Kanya. Kasi kung hindi niya gagawin ito, hindi tayo makakalapit sa Kanya sapagkat anumang gawin natin ay parang maruming basahan sa harapan ni God. Ayon sa Isaiah chapter 1. At sabi nga ng Romans 3:23, hindi tayo nakaabot doon sa standard na hinihingi ni God sa atin. So, we need a Savior at yun ay walang iba kundi ating Panginoon. Tinubos niya tayo sa ating kasalanan. Now, does this mean na pwede na natin gawin lahat ng bagay na gusto natin gawin? Kahit siguro ito ay kasalanan pa. Of course na. Hindi natin ito dapat gawin sapagkat whenever na ginagawa natin ito, parang pinapako uli natin si Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. God desires na tayo ay mamuhay ngayon isang banal na buhay sapagkat tayo ngayon ay nakay Kristo na. At sa magitan ni Kristo, magagawa natin maging banal sapagkat siya magbibigay ng kakayahan sa atin para magawa natin ito. Sabi ng Panginoon, be holy or I am holy. Na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng utos na hindi natin kayang gawin. Kaya nga, sabi doon, sino ba makakapasok sa presensya ng Panginoon? Siya na siyang walang kapintasan. At pangalawa, gumagawa ng matuwid. So, after na tayo ay matubos sa kasalanan natin, sa harapan ni God, in the heavenlies, tayo ay righteous. Sapagkat ito ang tingin ng Panginoon sa atin. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo, of course, sapagkat tayo ay tayo pa rin. Pero hindi na ito ang siyang gusto natin. Nag-guilty na tayo. Merong guilt tayo kapag tayo nagkakasala. At mas gusto natin bilang mananampalataya na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. It's against our nature kung tayo ay gagawa ng kasalanan. Though, meron time nakakasala tayo sapagkat andun pa rin yung human nature natin. God shared His divine nature sa atin. Kaya mahalaga na ito ang ating pairalin, yung divine nature ng ating Panginoon. Dalawa ngayon yung nature na nasa atin, yung human nature or simple nature, at yung divine nature na binigay ng Panginoon sa atin. Yung simple nature, ito yung nagtutulak sa atin na magkasala tayo. Pero yung divine nature na binigay sa atin ng Panginoon, ito yung bibigay sa atin na kakayahan upang ma-overcome natin ang kasalanan o even ang tukso. Kaya nga, mahalaga na manatilihin natin yung divine nature sa atin. Ito ang ating pakainin. Sabi nga, upang sa ngayon, parating yung kabanalan ay nasa atin. Magagawa natin, which is righteous. No? Kaya sabi doon, he who does righteous things. No? So siya na gumagawa ng matuwid na bagay ang siya makakapasok sa presensya ng Panginoon. Una, dapat siya ay blameless, walang kapintasan, kapag siya nasa sa Panginoon sa Kristo na mayroon na siyang divine nature. At pangalawa, siya ay gumagawa ng matuwid. He does what is righteous, sabi doon sa talatang yun. Hindi na tayo nasa kasalanan, kundi tayo ay nasa Panginoon na. At dahil doon, ginagawa natin kung ano yung matuwid. Pero paano natin gagawin ito? Since minsan naglalaban itong dalawang ito, yung divine nature natin at yung human nature natin. Now, may isang story na kung saan sa Alaska, pinagsasabong nila doon ay yung mga aso. Kasi walang manok doon. Mga aso yung nandun na ginagamit nila, humila ng mga sleds, mga sled nila. No? Yung mga, ito pinagsasabong nila, hindi manok, katulad sa atin. Pero parating, ano yung kinaya ng isang tao, ay yun ang nananalo. Now, parating gano'n nangyari. Kaya kanunong nila, kung ano sikreto niya, bakit parating nananalo yung tinatayaan niya. Since siya may mga hawak ng mga aso, medyo medaya siya. No? Kung gusto niya manalo sa aso, papakainin niya ito ng gusto, ang tama, para malakas siya. Kung isa naman ay gusto niya matalo, hindi niya papakainin ito ng ilang araw. So, siyempre, pag hindi kumain, mahina siya. So, pinaglaban ito ng dalawang ito. Sino mananalo? Yung pinakain ng gusto. So, ganoon din sa atin. Kapag tayo, sapagkat tayo may dalawang nature, yung human nature natin, na binana natin sa unang magulang natin, na siyang tutulak sa atin para magkasala, at yung divine nature natin, na kung saan binigay sa atin ang ating Panginoon sa Kristo nung tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Mahalagang ito ang parati natin pakainin. So, gagawin natin parati yung mga bagay na siyang magpapalakas sa ating banal na kalikasan, sa ating divine nature. Papalakasin natin sa makita ng pag-pray, ng pagbabasa ng banal na kasulatan, ng patuloy na
pumapasok sa presensya ng Panginoon, upang sa gayon, ang kanyang banal na Espiritu ang siya magpapalakas sa atin. So, ginagawa na ito upang sa gayon, patuloy tayong nandoon sa liwanag ng ating Panginoon sa Kristo. Nandoon tayo sa daan kung saan tinuturo niya sa atin upang sa gayon ating sundin. Kaya nga, hindi nararapat na magpatuloy tayo sa kasalanan. Hindi dapat maging lisensya natin yung tayo ay manatili sa kasalanan kung tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kapag pinatawad na tayo sa ating past, present, at future sense, in principle ito. Pero mahalaga pa rin na mamuhay tayo ng matuwid. Sapagkat ito ang tunay na nakakilala sa Panginoon. Ito yung tunay na mabuting tao o anak ng Diyos na gumagawa kung ano ang matuwid. At kung sakaling siya magkasala, mahalaga din na siya humingi ng tawad sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nasira yung fellowship ninyong dalawa. Now, remember, hindi nawawala yung relationship ninyo natin sa Panginoon bilang ama at saka anak. Pero nawawala yung fellowship natin sa Kanya. At marirestore lang yan kapag tayong nagkasala sa Kanya ay hihingi ng tawad sa Kanya. Hindi ba ganun din sa tao? Pag nagkasala ka sa isang tao at magiging maayos lang uli ang relationship ninyo at yung kanyang fellowship kung hihingi ka ng tawad sa Kanya. And it's also true with God. No? Tayo ay babalik natin yung joy ng ating salvation at mararanasan natin uli ang presensya ng Panginoon kapag humingi tayo ng tawad, kapag tayo ay nagkasala. So, ito yung pangalawa. No? Ang una, sabi natin, we should be blameless. At ito nga yung kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pangalawa ay patuloy tayong gumawa ng matuwid. Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi pag may kasalanan tayo, hindi tayo papakinggan ng Panginoon. Di ba? Sabi nga ni David sa kanyang isang Psalms, sabi niya, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung may kasalanan ako sa buhay ko, hindi ako papakinggan ng aking Panginoon sa aking panalangin. Kaya mahalaga na tayo ay manatili doon sa ating divine nature. At kung sakala magkasala tayo, natulak tayo sa tukso, humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang ma-restore yung fellowship natin sa Kanya at yung joy ng ating salvation. So, mahalaga yung paghingi ng tawad. Isa sa mga importanteng bagay ito sa atin bilang mga mananampalataya. Humingi tayo ng tawad sa namang pagkakasala na ating nagawa. Even sa tao at sa Diyos. No? Now, ang principle sa paghingi ng tawad ay yung kapag ito ay nagawa mo at wala nakakalam kundi ikaw, sa Panginoon ka lang hingi ng tawad. Pero kapag nagkasala ka sa isang tao, hihingi ka ng tawad sa Kanya at hihingi ka rin sa ating Panginoon upang sa kaya maging maayos ang lahat. No? Kaya nga, bilang isang mananampalataya, mahalaga ito sa atin para sa gayon tayo ay makapasok sa presensya ng ating Panginoon. Even ang Panginoon, kung titingnan natin sa krus ng Kalbaryo, ano sabi niya sa fourth word niya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabatani, ang sabi ng ating Panginoon. Bakit kaya sinabi ito ng Panginoon, pinabayaan siya ng Diyos Ama? Kasi at that time, yung kasalanan ng buong mundo ay nasa kanyang balikat. Binabayaran niya yung lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng mga tao. This is once and for all para sa ating lahat. Kaya dahil doon, ay ang Panginoon ay tumalikod sa kanya. Hindi niya naramdaman ang presensya ng Panginoon at time dahil sa kasalanan ng tao ay nasa kanyang balikat. Now, kaya nga mahalaga na tayo ay hihingi ng tawad sa ating kasalanan, ng mga kasalanan na gawa natin, upang sa kaya ma-restore yung ating pong relasyon at fellowship sa Panginoon. No? Relationship hindi nawawala, pero yung fellowship ay nabe-break. So, dapat ay manatili tayo doon sa kung saan tayo nais ng Panginoon na lumakad ayon sa kanyang kalooban. Pangatlo, sabi din, una, dapat tayo ay blameless para makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Pero pangalawa, kinakailangan manatili tayong holy, banal, meaning na ginagawa natin kung anong matuwid. Sapagkat kapag nagkasala tayo, hindi papakinggan ng Panginoon yung ating panalangin at hindi tayo makakapasok sa presensya ng Panginoon. At ang pangatlo ay to speak the truth from His heart. So, mahirap magsalita ng totoo, di ba? Minsan, ang totoo ay masakit. Pero dapat mula ito sa puso. Whatever man gagawin natin, mahalaga na ang motive natin ay mula sa puso natin.
At ito ay para sa gayon, maluwalhati ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon tumitingin siya doon sa panloob natin. Sa lumang tipan, karaniwan, yung action mo ang pinagbabasihan ng hatol. Kung ano yung ginawa mo, yun ang siyang kapalit. Sabi nga, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Kung nasuntok mo isang tao, tatanggal yung kanyang ngipin, ganun din ang gagawin sa'yo. Susuntukin ka para sa kanya matanggal ang ngipin mo. Kung nabulag siya dahil sa kagagawa mo, pubulagin ka niya. At kung ano yung naging kasalanan mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa'yo. So, physical yung kanilang pag-deal sa isa't isa. Pero, pagdating sa New Testament, naging iba. Sabi ng ating Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Na kung dati ay yung tumingin, rather dati kinakailan mahuli ka, hindi caught in the act. Pero ngayon, tumingin ka lang sa isang tao, lalaki man o babae, nang mayroong pagnanasa, ito ay kasalanan na, ito ay pangangalim niya. At kung dati, kailangan patayin mo muna ang tao, isang tao, para mahusgahan ka na mamamatay tao. Pero ngayon, sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa New Testament, sa Matthew, na mag-isip ka ng masama sa kapwa mo, ay murder na yun. Now, hindi sa binago ng Panginoon yung hindi sa binago ng Panginoon ang kautusan, but rather nilagay niya ito sa tamang perspective. Kasi ka-action lang tayo kapag ito ay nagsimula na sa ating puso, sa ating isip, at nagplano tayo na gawin ito. Nagsisimula ito parati sa puso natin at sa isip natin. Kaya nga, dapat i-check din natin parati yung puso natin at isip natin sa mga bagay na ganito. Upang sa gayon hindi tayo malihis ng landas. Upang sa gayon ang Panginoon ay parati natin mabibigyan ng luwalhati. Kaya nga, kapag tayo ay gagawa ng isang bagay, ang unang tanong natin ay, dapat ito pa ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ba ay magbibigay ng kalulatian sa Panginoon, ng glory sa Kanya? Magiging tama ba ito sa harapan ng ating Panginoon? So, tatanong natin yung mga bagay na sapagkat sabi na, utos sa atin, ang banal na kasulatan sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So, ibig sabihin, kahit maliit na bagay, yung pagkain, yung pag-inom, kahit maliit na bagay, dapat gawin mo ito para sa kalulatian ng Panginoon, mula sa puso mo. At ito'y nangangahulugan na mayroon kang pananampalataya sa paggawa mo nito sa ating Panginoon. Kasabi, kung gagawa tayo ng anumang bagay ng walang pananampalataya at nagdadaw tayo, kasalanan ito. So dapat mula sa puso natin, ang bawat gagawin natin, at iisipin natin parati kung ito ay magbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Sapagkat ang anumang gagawin natin, maliit man ito malaki, sapagkat whether you eat or drink ang nakalagay doon, do it all for the glory of God. At naniniwala ako, pag nagawa natin itong first qualification na ito, naka-first step na tayo, naka-first base na tayo, pwede na tayo, hindi naman sa pwede na, but mararanasan natin ang proseso ng Panginoon kapag tayo sa tingin niya ay banal, holy at that time, sapagkat wala tayong kasalanan. Nagsasalita tayo, gumagawa tayo ng mga bagay para sa kanyang kalulatian. And of course, yung unang-una natin, wala tayong kapintasan dahil sa ating Panginoon sa Kristo. It's only because of the Lord that we have the access na yun upang makapasok tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat sa magitan ng kanyang kamatayan, hinatin na niya yung kortina na mahati doon sa templo, doon sa Holy of Holies, at saka doon sa Holy Place, na buksan na ang daan upang makadiretso tayo sa Kanya. Makalapit tayo sa Kanya sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung saan binigay niya ang kanyang sarili para sa atin, na tayo na walang kakayahan iligtas sa sarili natin. Tayo ngayon ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. At dahil doon, pwede natin siya maranasan sa buhay natin, ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. Araw-araw, mayak-maya, bawat sandali, dahil sa gusto ng Panginoon na tayo makasama niya. Kaya nga sabi, lumapit tayo sa Panginoon, at ang Panginoon ay lalapit sa atin. Kaya huwag tayong mag-alinlangan, patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon, panghawakan natin yung ginawa ni Kristo sa atin, na ito'y ginawa niya upang sa gayon tayo ay makalapit sa Panginoon, doon sa mga tumanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, at magpatuloy tayong gumagawa ng tama, ng matuwid, at patuloy na gawin natin mula sa puso natin ang lahat ng bagay para sa kalulatian ng ating Panginoon.
Kaya sa umagang ito, nawapagpalain tayo lahat, kayo, lahat na nakikinig ng mensaheng ito. Dahil sa Panginoon, mahal niya tayo. At sabi niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Basta lumapit lang tayo sa Kanya at siya lalapit sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Kapag binuksan niyo po ang pinto, ang daan, patungo sa inyo, na dati ay nakasara. Kung saan ang mga pari lang ang pwedeng pumasok, mga saserdote sa lumang tipan. At ngayon, pero ngayon, Lord, anyone, sino man sa amin, tinubos niyo mula sa aming kasalanan, tumanggap sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Pwede na lumapit sa inyo, Panginoon. Anytime na gusto namin. At sa magitan ng paglapit namin ito, dahil sa kami po'y lalapit ng walang kapintasan, gumagawa kami ng nararapat at ginagawa namin ito mula sa puso namin para sa kalatian ninyo. Tatanggapin niyo po ang paglapit namin. At patuloy kaming pagpapalain at bibigyan ng kapangyarihan, makapamuhay ng isang buhay na kasiyasiya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at makasan sa mga nakikinig ngayon. Patuloy niyo silang i-bless. Nawa, tapusin nila ang mensaheng ito upang sa gayon maging pagkapala ito sa bawat isa sa kanila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat.